Good. Hallelujah. Praise the Lord. Medyo maganda yung pakiramdam. Tinablan. Hallelujah. So yung tema po natin, mga kapatid, yung salita po ng ating Panginoon ay matatagpuan po sa Mark chapter 12 verse 26 to 27. Ito po yung pinamagatan kong the God of the living. Yan. Ang Diyos ng mga buhay. Pakisabi pong Diyos ng mga buhay. Bakit po kaya Diyos ng mga buhay? Ang Diyos po ba ng Bible ay siyang Diyos ng lahat ng tao? Okay. Although si Lord po ang nag-create ng lahat ng bagay, tama? Siya po ang nagbigay ng buhay sa lahat ng tao. Pero ang tanong, lahat ba ng tao ay kumikilala sa Diyos ng Biblia? Okay? Tingnan po natin yung word, yung salitang sinabi, He is the God of the living. Siya ang Diyos ng mga buhay. Meron pong, kung ikumpara po natin yung word, di ba, nababanggit din po natin, the living God. Di ba? Ang buhay na Diyos at ang Diyos ng mga buhay. Meron pong pagkakaiba. Yung tinatawag na the living God and the God of the living. Kasi pag sinabi po natin ang Diyos ng mga buhay, ibig sabihin, ito yung mga taong kumikilala sa totoong Diyos. Pag sinabi rin naman natin the living God, ibig sabihin, siya ang buhay na Diyos. Nawan mo tayo, mga kapatid. Basahin ko lang po dito sa English, mga kapatid. Sabi po dito sa translation po na aking ginamit. And concerning the fact that the dead rise, kung titingnan po natin muna, mga kapatid, doon sa verse 18, meron pong nagtanong doon sa Panginoon, ang grupo ng mga Sadducees, mga Sadduseo. Ang doktrina po nila, mga kapatid, kaya kinuwestiyon po nila ito para itempt ang Panginoon kasi gusto nilang patunayan na hindi na kailanman bubuhayin ang mga patay. Kasi yun po ang paniniwala nila, ang doktrina ng mga Sadduseo, na kung saan paniniwala nila, ang mga patay ay hindi na muling bubuhayin. Kaya kung titingnan ninyo doon sa verse 18, meron pong binigay yun na kwento doon ng mga Sadduseo, diba, nababanggitin po natin dati, na merong 7 magkakapatid. No? Di ko na lang po sinama yung verse 18 kasi masyadong mahaba kung babasahin. Kinuha ko na lang yung 26-27, total sa preaching nababanggit din naman yon. Merong 7 magkakapatid. Isa nakapag-asawa. Kasi ayon daw sa kautusan, kapag ang isang kapatid na nag-asawa at hindi nagkaanak, pwede niyang asawahin yung asawa ng kanyang kapatid. Para paikliin yung kwento, hanggang sa ikapitong kapatid, namatay lahat ng yon na walang anak, pero iisa lang yung asawa nila, iisang babae lang. Then nag-question yung isang, yung Sadduceo, sabi niya, sa muling pagkabuhay, sino kaya yung magiging asawa ng babae? Yun yung question. Pero naniniwala sila na hindi na muling bubuhayin yung patay. Kaya sumagot ang Panginoon, ang sabi dito sa 26 to 27, and concerning the fact that the dead rise, have you not read in the book of Moses, in the passage about the bush, how God spoke to him, saying, I am the God of Abraham, and the God of Isaac, and the God of Jacob. He is not the God of the dead, but the God of the living. Ito yung gustong patunayan ng ating Panginoong Diyos, mga kapatid. So yung context dito sa chapter na ito, kasi merong gustong patunayan yung mga Sadduseo na hindi na muling bubuhayin yung mga patay, pero si Lord, ini-insist niya na muling mabubuhay ang mga patay. Amen? Kaya lang hindi nila naintindihan yon, mga kapatid. Kaya pinapaintindi sa kanila ng Panginoon at alam ko na intindihan natin sa huling araw, bubuhayin ng mga Panginoon ang mga nangamatay kay Kristo. According to Thessalonians chapter 5, ang bubuhayin po ng Panginoong Sus, yung tinatawag po, una yung merong rapture of the church. Tama? Naniniwala po tayo sa rapture of the church. Hello? Amen? Sabi doon, yung mga nangabuhay, yung mga nakay Kristo na nanampalataya at madatnan silang buhay, sila'y kukunin ng Panginoon. At yung mga nangamatay kay Kristo ay bubuhayin rin naman ng Panginoon. At sama-sama nating sasalubungin ang Panginoon sa alapaap. Are you excited, kapatid? Palapakan po natin ang Panginoon kung naniniwala ka. Isang araw, mangyayari yon. Kung dumating man si Lord, nasa libingan na tayo, praise the Lord, may pag-asa pa, bubuhayin tayo ng Panginoon.
At mapapalitan, sabi doon, yung katawan natin, mapapalitan ng the glorified body, a glorified body. Tama? Amen? Hallelujah. So yun po yung context, mga kapatid. Then, sabi ko kanina, kasi yung word na ginamit dito, He is the God of the living. Pag-usapan po natin yung God of the living. Ang bungad ko po kanina, mga kapatid, although lahat ng tao ay kinreate ng Diyos, pero hindi lahat ng tao kumikilala sa totoong Diyos. Kaya hindi ako naniniwala na kahit iba-iba yung relihiyon ng tao na sinasabi nila, iisa lang ang Diyos. Hindi po talaga ako naniniwala, mga kapatid. Hindi ako naniniwala sa kanilang paniniwala na iisa lang ang Diyos. Yes, sa Bible, iisa lang ang Diyos, pero depende yan sa pinaniniwalaan mong Diyos. Amen? Kahit sabihin ng ganito, isa lang naman ang Panginoon. Naniniwala rin ba kayo sa ganon? Meron po kaming sa Bible study po kami, meron po isang attende na sinasabi niya, isa lang naman ang Panginoon. Tama naman na isa lang ang Diyos, pero depende yan sa pagkakilala mo kung sino ang Diyos na kinikilala mo. Amen? So meron pong comparison dito, yung word na sinabi dito, the God of the living or the living God. Pag sinabi pong the God of the living, ibig sabihin, ito yung mga taong kumikilala sa totoong Diyos. Pag sinabi lang po nating the living God, ito yung pagkakilanlan lamang ng Panginoon. Siya yung buhay na Diyos. Pero pag sinabing the God of the living, ibig sabihin, ito yung mga taong kumikilala sa totoong Diyos. Pero dapat ikaw ay buhay. You are living. Kasi merong specific The God of the living. Ano ba itong living? Ano ba itong buhay? Kasi yung pagkaintindi lang po natin sa salitang buhay, tayo na gumagalaw. Tayo na kumakain. Amen? According to Ephesians chapter 2, mga kapatid, nasabi rito, hindi lahat ng buhay na tao ay buhay talaga. They are dead spiritually. Kaya although lahat ng tao ay buhay, generally, buhay lahat ng tao, pero hindi nila kinikilala ang totoong Diyos kasi they are dead spiritually. Sila po ay patay spiritually, mga kapatid. So, sino lang yung kumikilala sa totoong Diyos? Yung mga binuhay ng Panginoong Hesukristo. Amen? Sila lamang po ang mga kumikilala, mga kapatid. Hallelujah. So, hindi lahat ng tao ay buhay. Lahat ay patay dahil sa pagkakasala. Alam na po natin yon. Dahil sa lahat sa kasalanan, ang tao ay naging patay sa harapan ng Panginoon. So, kapag patay dahil sa kasalanan, hindi niya pwedeng kilalanin ang Panginoon. Kasi sabi ng Bible, kung kilala mo ang Diyos, ibig sabihin sumusunod ka sa kanyang kalooban. Tama? Hindi lang yung knowledge na alam mong may Diyos, pero nakikita yan sa paraan ng iyong pamumuhay. Kaya sabi sa gospel, sa John po yata, I think, sabi doon, kung kilala mo ang Panginoon, dapat nagre-reflect sa buhay mo ang buhay ng Panginoon. Amen? Kaya hindi po lahat ng tao, mga kapatid, ay kilala ang Diyos o kinikilala nila ang Diyos na buhay. Na-message ko po ito, mga kapatid, kasi nung nakaraang Sunday, yung nakaraan po yung bago ngayon, yung nag-worship po si Sister Karen, di ba? Grabe po yung presence ng Lord. Sino po yung nakaranas ng presence ng Panginoon? Amen? Alam niyo po, hindi lang pala nung nakaraang Sunday, pero na po yata mga ilang na po yung lumipas, na kung saan hindi mo mapigilan yung emotion mo. Di ba? Kapag ramdam mo na yung presence ng Panginoon. Kaya po doon ko po talaga lubos na naintindihan. Kapag ang Espiritu Santo ay dumating sa isang tao, yung pagpupuri at pagsamba ay nagiging buhay sa paningin ng Diyos. Kaya po, para ikaw ay maging buhay, kailangan talaga ng tao ang Espiritu Santo. Kasi only the Holy Spirit, ang Espiritu Santo lamang ang kailangan ng tao para ang tao sa paningin ng Diyos ay maging buhay. Ako po'y naniniwala, mga kapatid, na kung saan, dito po kasi based on our experience, maging sa labas po namin sa evangelism, meron pong tumatanggap sa Panginoon. Ang paniniwala po, ako po, personally, yan po ay pasimula lamang ng kanilang, tawag nito, lakbayin sa kanilang pananampalataya sa Panginoon. Pero ang pinakahigit at pinakamahalaga sa lahat, yung pagtanggap ng isang tao sa Espiritu Santo. Kasi po, na-experience ko po, mga kapatid, may mga taong tumanggap sa Panginoon, nilid pa sila ng prayer,
pero hindi nakakapagpatuloy sa pananampalataya sa Panginoon. Kaya nga po, ang isang assurance, kaya sabi pala ng Bible, yung assurance ng ating salvation, tama po, Bishop? The assurance of our salvation is the Holy Spirit. Kaya pag tinanggap ng isang tao ang Espiritu Santo, yun yung assurance na kung saan yung buhay mo, dito sabi dito, He is the God of the living. Kaya yung mga taong kumikilala sa Diyos o mga taong buhay sa Diyos, sila yung mga tumanggap sa Espiritu Santo. Kaya po mga kapatid, yung ni-recall ko po yung nangyari, alam ko marami ng karanasan. Regarding pag-worship, pagsamba, iba yung worship na naramdaman mo yung presence ng Holy Spirit. Kasi nagiging buhay. Meron pong isang pastor na nakapagsabi, hindi ko po alam kung pastor po siya, na kung saan sinasabi nila na, sinasabi niya, na kapag ang iglesia ay walang Holy Spirit, sila ay patay sa harapan ng Diyos. Bakit po? Kasi alam natin at dineclare ng Bible that only the Holy Spirit ang makapagbibigay ng buhay sa bawat isa po sa atin. Amen? Kaya nga po, every time we worship, sa pagsamba po natin, ramdam natin na buhay ang Panginoon kasi we feel the presence of the Holy Spirit. Alam po natin na yung representante ng Diyos Ama at ng Anak ay nasa Espiritu Santo. When we feel the Holy Spirit, nararamdaman din natin ang Panginoong Hesukristo. Kinasasabi natin buhay ang Diyos kasi ramdam natin ang Holy Spirit sa puso natin. Amen? Kaya makita nyo yung pag-worship natin, yung pagsamba natin, buhay na buhay. Kaya dito mga kapatid, nawawala yung hiya natin na magtaas ng kamay. Kasi gusto nating itaas ang ating kamay sa Diyos natin. Amen? Kahit minsan, hindi natin alam yung lyrics ng mga awitin kapag gusto mong sumamba sa Panginoon kasi buhay na yung pagsamba mo sa Diyos, nakakasamba ka sa Panginoon. Amen? Naibubuka mo ang iyong bibig bilang ekspresyon ng worship mo sa Panginoon. Minsan dinadala ka sa prayer kasi buhay na yung pagsamba mo sa Diyos because of the power and the presence of the Holy Spirit. Amen? Hallelujah. So dito, how to be alive? Kasi po, sabi dito, He is the God of the living. Siya ang Diyos ng mga buhay. Ang kumikilala lamang sa totoong Diyos ng Biblia ay yung mga buhay na tao. They are alive spiritually. Una, sila yung mga tumanggap kay Kristo. Tingnan mo yung katabi mo kung tumanggap ba yan sa Panginoong Sus. Yung may mga karapatan na kumikilala o kumilala sa totoong Diyos, yung mga taong binuhay ng Diyos, paano ka binuhay ng Diyos? By receiving Jesus Christ in your heart. Kaya importanteng tanggapin ang Panginoong Hesus. Sabi ko nga po kanina, kaya nga kita nyo, di ba, lahat naman tayo nakaranas ng ganoon eh. Nilid tayo ng prayer of acceptance, tama? Amen? Nilid tayo kasi yun po yung opening. Kaya nga, hindi mo rin marireceive yung Holy Spirit kung hindi ka nanampalataya kay Kristo because He is the baptizer of the Holy Spirit. Amen? Kaya walang shortcut sa receiving of the Holy Spirit. Kailangan mo munang dumaan sa pintuan ng kaligtasan, the door of our salvation. His name is Jesus Christ. Amen? How to be alive? Paano ba maging buhay o paano mabuhay? Number one, by simply receiving Jesus Christ in your heart. At lahat po naranasan po natin yon. Amen? At hindi lamang nagtatapos doon mga kapatid. Kaya kita niyo sa Acts chapter 2, doon lang binuhos ang Espiritu Santo. Hindi lang doon nagpaumpisa sila sa pagkilala nila sa Panginoong Hesukristo, hindi lamang doon nag-umpisa sila sa pagtanggap nila sa Panginoong Hesus, at meron pang pangalawang karanasan na pwede nilang maranasan sa pamamagitan ng pagtanggap sa Espiritu Santo. Amen? Kaya kita nyo, alam naman natin yung life ni Apostle Peter. Although kasama niya doon ang Panginoong Hesus, pero na-deny pa niya, naipagkaila pa niya. Tama? Alam nyo yung kwento mga kapatid. Pero nung napuspos niya, tinanggap niya ng Espiritu Santo, nabaptize niya ng Holy Spirit, naging walang hiya na siya. Ang tapang na niyang ipangaral ang salita ng Panginoon. Siya pang nangungunang tumayo kasama yung ibang disciple ng Panginoon. Alam niyo yung kwento sa Acts chapter 2, nung tumayo siya, chapter 3, tumayo siya, nangaral siya, dinipinsahan niya ang Panginoong Kristo. Kaya naging matapang po siya mga kapatid.
Kaya una, how to be alive. Kasi pinag-uusapan po natin yung mga taong kumikilala sa totoong Diyos. The God of the living. Pagkasabing the God of the living. Ang Diyos ng mga buhay. Amen? So one, kailangan mo munang i-receive, tanggapin si Lord bilang Panginoon ng iyong buhay. Number one po yan. Kailangan po yan sa isang tao. Kailangan mo munang tanggapin, panampalatayanan ang Panginoong Hesukristo. Kilalanin mo siya bilang Panginoon ng iyong buhay. Then pangalawa, kailangan hindi lang magtapos doon. Kailangan mo ang Holy Spirit sa buhay mo. Without the Holy Spirit, ang lahat ng ating ginagawa, walang kabuluhan sa harapan ng Diyos. Sa totoo lang. Amen? Naniniwala po ba kayo? Kailangan po natin ng Espiritu Santo, mga kapatid, para lahat ng ating gawin ay maging buhay sa harapan ng Diyos. Hindi lang nagtatapos by receiving, by believing in Jesus Christ. Kailangan mo ang Holy Spirit at yan po ang laging tinuturo sa atin. Amen? Yan po ang ipinapahayag sa atin, mga kapatid. Kasi without the Holy Spirit, mga kapatid, wala tayong totoong buhay na galing sa Diyos. Romans chapter 8 verse 11, But if the Spirit of Him that raised up Jesus from the dead dwell in you, kapag ang Espiritu na muling bumuhay kay Kristo mula sa mga patay ay nanirahan sa inyo, He that raised up Christ from the dead shall also quicken your mortal bodies by His Spirit that dwelleth in you. Dati po, ang pagkaalam ko lang po dito, mga kapatid, itong verse na ito, ang pagkaalam ko lang dito ay tungkol sa rapture. Di ba, iniwala tayo doon, bubuhayin tayo muli ng Panginoon. Amen? Pero, tingnan rin po natin sa isang banda, mga kapatid. Kapag ang Espiritu Santo ay dumating sa buhay natin, yung laman na ito ay binubuhay ng Diyos. Dating patay, hindi natin ito maidala sa pagsamba sa Diyos. Tama? Hindi nga natin maitaas sa kamay, hindi nga natin magamit ito para gumawa sa kalooban ng Panginoon, hindi nga natin maipagamit sa Panginoon eh. Pero nung dumating ang Espiritu Santo, sunod-sunuran na yung laman. Amen? Hallelujah. So how to be alive, mga kapatid, kita nyo, una, receiving by Jesus Christ, then, kailangan rin po nating tanggapin na ang Espiritu Santo, yan, according to Romans chapter 8 verse 11, para mabuhay tayo, para po ang laman. Itong flesh na ito, kasi yung flesh po talaga, alam nyo po ba, kasi ito rin po, kapag hindi ito nagpasakop sa kalooban ng Diyos, nagiging kalaban natin. Tama po? Nagiging kalaban ito. Pero, iba po, kapag dumating na ang Espiritu Santo sa buhay ng isang tao, ang flesh nagsasubmit sa work of the Holy Spirit. Amen? Hindi na itong masusunod. Ang masusunod na yung Espiritu Santo, kaya magpapasakop na po siya. Kaya no wonder, pumupunta tayo sa simbahan, sa totoo lang, yung flesh ayaw nitong sumamba sa Diyos eh. Tama? Mas gusto nitong matulog, magpahinga, kung ano-anong gagawin, lakwatsa, pero when the Holy Spirit take His place upon our lives, yung laman, susunod po yan. Kaya importante po yung receiving Jesus Christ or by believing Jesus Christ, then receiving the Holy Spirit. Yan po ang paraan ng Panginoong Diyos para ang tao ay mabuhay sa harapan ng Diyos. Hindi lamang, pangatlo, the Word of God. Salita po ng ating Panginoon. Amen? Kaya sabi ng Bible, My word are spirit and they are life. Magkasama po ang tatlong ito, mga kapatid. Hindi po natin pwedeng paghiwalayin. Hindi rin po natin pwedeng paghiwalayin ang Espiritu Santo at ang salita ng Diyos. Hindi mo pwedeng sabihin, hindi, may Holy Spirit na ako. Hindi ko na kailangang makinig sa preaching. Yes, the Holy Spirit is our great teacher. Tama? Tama po? He is our great teacher. Pero tandaan ninyo, walang saysay yung teacher kung wala siyang tinuturo. Amen? Yes, teacher ako by profession. Pero kung wala akong tinuturo, paano mo matutunan? Paano mo malalaman? Kaya nga ang Holy Spirit, meron siyang word para matuto tayo. Although meron kasi akong kilalang mga Kristiyano na sinasabi, the Holy Spirit is our great teacher, tinuturuan tayo ng Espiritu Santo. Yes, totoo yun. Pero wag mong i-deny yung word of God. Amen? Kailangan pa rin nating magbasa ng Biblia. Kailangan pa rin natin makinig sa mga preaching, mga preacher natin. Hello, amen? Amen po ba? Palapakan po natin ang ating Panginoon. So, receiving Jesus Christ through believing or faith in Him,
then receiving the Holy Spirit, we need to be baptized of the Holy Spirit, then the Word of God. Kaya importante pa rin yung pakikinig ng salita ng Diyos. Kasi through the Word of God, sabi nga ng Panginoon, hindi lang ang tao nabubuhay sa tinapay, kundi sa pamamagitan rin ng salita na nagmumula sa bibig ng Diyos. Literally, kung hindi ka kakain, paano ka mabubuhay? Amen. Paano ka magkakaroon ng lakas? Walang buhay na dumadaloy sa physical mo kung hindi ka kakain ng mga pagkain na physical. Kaya sabi ni Lord, hindi naman sinabi ng Panginoon na okay lang na wag kang kumain ng physical na pagkain eh. Ang sinabi niya, hindi lamang sa pagkain nabubuhay ang tao. Ibig sabihin, kailangan kumain ng physical na pagkain. Kaya sinabi, hindi lamang sa pagkain, kundi sa salita rin naman na nagbubula sa bibig ng Diyos. Kung physically hindi ka kakain, anong mangyayari sa iyo? Siyempre, alam na natin yun. How much more kung wala kang salita ng Diyos na napapakinggan, kapatid? Kaya kailangan natin, di ba, minsan meron tayong prayer, Lord, punuin mo kami ng iyong salita. Tama? Hindi po masama yung prayer na yon. Parang ano rin siya, tanda ng iyong kauhawan sa Panginoon. Lord, punuin mo ko ng iyong salita. Pero kapatid, hindi mangyayari yung prayer na yon kung ikaw mismo hindi mo hahakbangan. Tama? Andyan na yung word. Lord, punuin mo ko ng iyong salita. Ibinigay na yung Bible eh. Nanuhan nyo, kabsat? Minsan katamaran na lang natin yun, kaya hindi tayo nagbabasa ng Bible. Hello, ang Diyos po ba'y nagkulang? Amen? Hindi po nagkukulang ang Panginoon sa atin. Minsan kasi may mga para bagang ang tanda mo na, siguro mga binata ka na. Tapos nagsasabi ka pa sa magulang mo, sa nanay mo, sa tatay mo, ma, gusto kong kumain. Matanda ka na, siguro maintindihan natin kung bata pa. Tama? Kasi yung bata nakadepende pa yan sa magulang. Mama, sulad na abyel po. Didi. Nami niya po pagkain. Bata yan, yes, maintindihan natin. Pero 15 years old, binata ka na. Matanda ka na. Magsasabi ka pa rin sa magulang mo, ma, pagkain. Di ba? Parang sa Diyos. Parang sa Diyos po. Alam ko sa spiritual, merong baby at merong matured. Yung baby, Lord, punuin mo ako ng iyong salita. Pero yung matured, sila na yung nagkukusa para mapuno sila ng salita. Hello, amen na unawaan niyo mga kapatid? Kasi binigay na, kapag matured ka na, pag matanda ka na, sa literal, sa physical, ikaw nang magkukusa. Minsan pupunta ka na sa kusina, magbubukas ka na ng mga takip ng kaldero, may pagkain ba? Kasi alam mo na eh. Pero pag bata pa, nakadepende pa yan sa magulang. Kaya ganoon din sa spiritual. Kapag ikaw ay lumaki na sa spiritual, ikaw na ang magkukusang maghanap ng pagkain. Amen. Hello. Even pagdating sa church, minsan hindi na lang tayo nakadepende every Sunday. Even sa mga personal nating buhay, meron tayong personal seeking. Kasi nag-grow ka na eh. Pero kapag baby pa tayo, nakadepende tayo lagi sa pastor. Tama? Hello? Amen? Kasi hindi po masama yon kasi marahil nandun ka pa sa stage na kailangan mong gabayan. Tama? Amen? Pero kapag dumating na tayo sa level na kung saan ay nag-grow ka na, it is possible na meron ka na ring personal seeking, kaya sa bahay ninyo natututo ka ng magbasa ng Bible. Ikaw na mismo, pinapakain mo ang sarili mo, kaya hindi ka na nagiging dependent sa pastor ninyo. Pero ibig bang sabihin, iisantabi mo yung office ng pastor? Hindi rin po ganun. Na hindi porkit alam mo na kung kumain, alam mo na kung paano kumain, alam mo na kung paano uminom, hindi mo na kailangan ang magulang mo, hindi rin ganun. Hello? Baka ma-misinterpret po natin, hindi porkit alam mo sa sarili mo na, alam mo na magbasa ng Bible, alam mo na, hindi mo na, ibig bang sabihin, hindi na kita kailangan, pastor. Bishop, hindi na kita kailangan. Hindi rin ganun. Maling kaisipan. Pumapasok yung pagmamalaki. Okay, naunawaan niyo mga kapatid? Amen? Pumapasok yung pagmamalaki. Ay, alam ko na eh. Pastor, hindi na kita kailangan. No. Yung anak, yung magulang, ang anak na yung magulang na natili niyang magulang kahit meron na ngang asawa. Hindi mapapatid yan. Minsan nga, kahit may asawa na yung anak mo, kapag may problema, sa magulang pa rin lalapit. Kasi magulang mo yun eh. Amen? Amen po ba mga kapatid? Naunawaan niyo po mga kapatid? Hallelujah. Okay. So yun po yun, by the Spirit, and then the Word of God, importante yan. Salita ng ating Panginoon. Kasi yun yung bumubuhay sa ating pagkatao. Minsan may mga bahagi sa pagkatao natin mga kapatid na mayroon pang patay dyan.
Marahil yung mata mo, buhay yan. Paano masabing buhay? Ibig sabihin, dati tinitingnan mo, masama, pangit na bagay, pero ngayon tinitingnan mo, puro kabutihan. Marahil yung buhay pa sa bahagi ng katawan mo, mata pa lang. Paano yung kamay? Baka patay pa. So, kailangan mo yung salita ng Diyos na para sa kamay mo, para mabuhay yan. Amen? Marahil yung paa mo, sige, buhay na yung mata mo, buhay na yung kamay mo, para sa Panginoon, pero yung paa mo, patay na, patay pa. Anong ibig sabihin nun? Baka saan pa pumupunta? Tama po? Kasi pag sinabing patay, ibig sabihin, hindi ito nagagamit for the glory of God. Nagagamit pa rin ito sa kasamaan. Nagagamit pa rin ito sa kalayawan, sa karumihan. Ibig sabihin, patay pa yan. Hindi pa yan nagagamit for the glory of God. Kaya anong kailangan? The Word of God. Ano ba ang salita na akma para sa mga paa mo? Amen? Ang sabi ng Bible, my word is a light unto your path. Di ba? Amen? Psalms 119, ang salita ko ay ilaw at liwanag sa iyong mga paa, sa iyong landasin. Ibig sabihin, kailangan mo yung word para akma doon sa paa mo. Kaya bawat salita ay tamang-tama sa buo nating pagkatao. Amen? Hallelujah. Purihin po natin ang ating Panginoong Hesukristo. Hallelujah. Glory to God. So itong mensahe na ito, mga kapatid, ito'y patungkol sa mga taong buhay o binuhay ng ating Panginoong Diyos. Kasi sabi ko po kanina, kapag ang tao ay patay, hindi niya magawang kilalanin ang Diyos kasi patay siya eh. Pero when you are alive, kapag ikaw ay buhay na, makikilala mo ang Diyos na totoo. Amen? Yun po yun, mga kapatid. Now, bilang buhay, parang maikli lang po itong mensahe ko, mga kapatid. Hallelujah. So yung tatlong bagay na yon, una, by receiving true faith, no, in the name of Jesus, then receiving the Holy Spirit, then the Word of God, kailangan natin yon para tayo ay mabuhay, parang tao ay mabuhay sa harapan ng Diyos para kilalanin niya yung Diyos ng Biblia. Ngayon po, ano yung mga tanda na kapag ang tao ay buhay na spiritually? Yan. Gusto ko rin pong isama itong mga kapatid itong naisulat ko. Kasi para malaman natin, ano ba yung mga tanda? What are the sign na tayo ay buhay na spiritually? Okay? Number 1, hindi po mawawala ito, mga kapatid. Ang taong buhay, merong kauhawan at kagutuman. Hello? Meron na ba kayong nakitang patay na nasa kabaong humingi ng tubig? Sige. May na-encounter na po kayong ganun. Ano kaya maging reaction mo, Sister Baby? Pumunta ka ng burol, may lamay. Tapos biglang bumangon yung patay, humingi sa'yo ng tubig. Ano kaya maging reaction mo? Bibigyan mo ba ng tubig? Sa tingin ko hindi mo bibigyan ng tubig. Matatakot ka. Baka nauna ka pang lumabas. Okay. So, ang unang tanda na ikaw ay buhay, meron kang kauhawan sa Diyos. Uhaw ka sa presensya ng Panginoon. Gutom ka sa salita ng Diyos. Kaya makita nyo, kapag ikaw ay patay na, kapag ang tao ay patay, wala siyang kauhawan. Wala siyang desire sa salita ng Diyos. Pero, kapag ikaw ay naramdaman mo, uhaw ka sa presence ng Panginoon, di ba na? Hello, sino nakakaramdam ng ganon? Kahit gaano ka ka-busy, kahit gaano ka kaabala, meron talagang time na parang ramdam mo yung intense, yung eagerness na gusto mong maranasan yung presence ng Lord. Kaya merong evangelist, ang pangalan po niya sino yung bishop, yung taga-England? Si Ikan. Ang sabi niya, mapapakilos lamang ang Diyos kapag ang tao ay uhaw sa Kanya. Kaya kita nyo, when we come to worship, bakit yung iba sa atin napupuspos na at yung iba parang walang nangyari? Alam ko ang Diyos walang pinipili. Walang favoritism. Kaya lang nakadepende yan kung gaano mo gustong maranasan ang presensya ng Panginoon. Alam mo kasi, ang isang taong gusto niyang maranasan ang presence ng Lord, seryoso ka sa pag-worship. Hindi ka tumitigil hanggat hindi mo nararamdaman yung glory ng Panginoon. Hindi ka magpapaistorbo. Kasi focus ka, Lord, kaya nga sabi ng Bible, pour out your heart to Him.
Or pour out your soul to Him. Ibuhos mo ang iyong puso sa Panginoon. Kailangan nakafocus ka. Kaya minsan napapansin natin, sa loob ng isang church, bakit yung iba napupuspos na, umiiyak na? Hindi, alam ko, wala. When we come in the presence of the Lord at naramdaman mo yung presence ng Panginoon, hindi ka umiiyak dahil sa problema. Umiiyak ka dahil sa glory ni Lord. Yung presence. Hello? Amen? Kaya bakit sa loob ng church, yung iba napupuspos, yung iba, parang wala man lang. Kasi nakadepende yan sa posisyon ng puso mo kung gaano mo gustong maranasan ang Panginoon. Kahit nga sa pakikinig Kapag gutom ka sa pakikinig, seryoso kang makinig. Hello? Amen? Kasi nung nakaalala nung Sunday, di ba merong 8 bagay na binanggit yung preacher natin. Binanggit doon, walang patayo-tayo, no walking around. Amen? Gusto niya seryoso sa pakikinig. Meron pong preacher, ang sabi po niya, ang sabi ng Biblia, ang salita ay Diyos. Ang salita ay Diyos. Kaya every time na pinag-uusapan o sa loob ng iglesia, ang sinasalita dyan, salita ng Diyos. Yan ay Diyos. Ngayon, paano ka magbigay ng galang sa salita ng Diyos? Sa mayor pa nga lang dito sa mundo, hindi pwedeng patayo-tayo ka, tama? Kasi may galang ka, may takot ka sa Kanya. Mayor pa lang yun, ha? How much more? The King of Kings. Amen? Kaya magbigay po tayo ng galang. Amen? Pumalakpak po yung gustong magbigay ng galang. Kaya minsan tumatayo tayo sa reading. Katapos pa lang natin mag-worship. Minsan naisip nyo rin po ba ito? Katapos pa lang natin mag-worship, ang tagal ng worship, ang tagal kung nakatayo. Tapos yung MC, hindi man lang tayo pinagpahinga, biglang papatayuin tayo ulit. Tumayo pa tayo bilang magbigay ng galang sa salita ng Diyos. Tayo naman, dahil nagbibigay tayo ng galang sa salita ng Diyos, tumatayo po tayo. Amen? Kaya kahit nagre-reklamo yung isipan, hindi natin iniintindi. Kasi gusto nating magbigay ng galang sa salita ng Diyos. Amen po ba? Hallelujah. So number 1, the sign that you are alive, meron kang kauhawan at kagutuman sa Panginoon. Buhay ka Kaya ramdam mo yun. Meron kang uhaw at gutom sa Panginoon. Kaya nilalapit mo, di ba kapag uhaw ka, lalapit ka sa tubig. Hindi yung tubig yung lalapit sa'yo. Hello? Nakita ka na bang tubig lumapit sa'yo? Tubig, uhaw ako. Pagkain, gutom ako. Uy, parang masarap kumain ng empanada ngayon Di ba? Buti na lang ngayon, pwede mag-deliver. Pwede na lang, isang text mo lang kay Brother Ronald, deliver. Pwede i-deliver. Pero sa usapin po ng spiritual, mga kapatid, kapag gutom at uhaw ka, kaya sabi ng Bible, in James chapter 4 po yata yon, lumapit kayo sa Diyos at ang Diyos ay lalapit sa inyo. Amen? Uhaw ka sa salita ng Diyos, anong gagawin mo? Lord. Amen? Uhaw ka sa presence ng Lord, siyempre dadalhin mo yung sarili mo to worship Him, to praise Him. Amen? Hallelujah. Praise the Lord. So kapag wala na yung hunger, kung wala na yung gutom, check yourself, kapatid. Kailangan natin check natin yung sarili natin. Kapag wala na yung uhaw at gutom, ano na ang kalagayan ng spiritual mong buhay? Amen? Kailangan i-check po natin yun. Kung naramdaman mo man yun, mga kapatid, kailangan mo manalangin sa Panginoon. Lord, buhayin mong muli ang puso ko para hanapin ko ang mga bagay na patungkol sa iyo. Amen? Magagawa po ng Panginoon yun, mga kapatid. So, hunger and thirsty for God. Kapag buhay ka, pag buhay tayo, ito yung maramdaman natin. Kaya no wonder, mga kapatid, kahit minsan hindi na nagpapaalala sa atin si Bishop, pumupunta na tayo ng church, dumadalo na tayo. Bakit? Anong dahilan? Because you are hunger. Amen? Kaya nga po ang rason kung bakit nandito tayo, hindi dahil sa kanino pa man, kundi dahil sa Diyos. Kailangan, yun po ang tumatak sa puso't isipan natin. Hello? Amen? Kung bakit nandito tayo sa loob ng church, ang number 1, dahil gusto mong maranasan ang Panginoon. Hindi lang attendance. Hindi lang para makitang, present. Kailangan makita ko para present ako. Sabi nga ni Pastor Noy,
Bilang, sabi niya, bilang mga servant, lingkod ng Panginoon, hindi ka lang pupunta sa simbahan dahil ikaw yung magpipreach. Dahil ikaw yung magpipray. Dahil ikaw yung mag-lead ng worship. No, dapat hindi ganun. Pumunta ka sa simbahan, isa lang ang dahilan, dahil sa Panginoon. Amen? Kasi alam niyo kung bakit, paano na lang kung alisin ng Diyos yun lahat? Paano na lang kung hindi ikaw yung mag-opening prayer? Paano na lang kung hindi ikaw yung magbabasa, yung scripture reader, Brother Dennis? Paano na lang kung hindi ako magpipreach? Ibig bang sabihin, hindi na rin ako pupunta sa church? Naunawaan niyo po mga kapatid? Kaya hindi yun ang mga dahilan kung bakit tayo pupunta sa loob ng church o sa building na ito. Ang dahilan, dahil gusto mong maranasan ang Panginoon. Amen? Kasi you are hunger. Uhaw ka sa presensya ng Diyos. Uhaw ka sa salita ng Diyos. Hello? Amen po? Hallelujah. Then pangalawa mga kapatid, ang taong buhay sa paningin ng Diyos, he is desiring to be used by the Lord. Hello? Ang taong buhay sa harapan ng Panginoon ay nagnanasang magamit ng Diyos. Ang question, ito ba ang desire mo? Ito ba ang gusto mo? Lord, use me. Lord, here I am. Kaya di ba si Isaiah? Lord, here I am. Use me. Inintroduce niya ang kanyang sarili. Ibinigay niya ang kanyang sarili. Lord, narito ako, Panginoon, gamitin mo. Tayo po kaya? Alam kong meron yan. Na nagnanasang magpagamit sa Diyos. So, pangalawa po, ang taong buhay, he is desiring to be used by the Lord. Kaya doon po sa Bible, sa Romans chapter 12, present your body as a living sacrifice. Inihahandog mo ang sarili mo para sa Panginoon. Amen? Hallelujah. Tingnan mo yung katabi mo kung gusto mo niyang magpagamit sa Diyos. Anong sagot? Amen? May narinig yata akong gusto niyang magpagamit sa kabila eh. Wala pong ganon. Isa lang dapat ang gumamit sa atin, ang Panginoon. Amen? Huwag nating hayaan na gamitin tayo ng kaaway. Pero minsan may mga Kristiyanong hindi aware, ginagamit na pala siya ng kaaway. Hello? Oh, ayoko magpagamit sa demonyo, pero ang bibig. Diba? Oh, ayoko magpagamit sa kaaway, pero ang lakad, tingnan mo. Minsan dinideny natin yon. Ay, ayoko magpagamit sa kaaway, pero tingnan natin yung sarili natin. Kung sino ba yung gumagamit. Amen po? Hallelujah. So, desiring to be used by the Lord. Kapag buhay ka na, wala, yung pagnanasa mo, Lord, gamitin mo ako, Panginoon. Use me for your glory. Sino pong nakapag-pray na po nun? Amen? Lumabas na ba sa prayer mo yon? Lord, gamitin mo ako para sa iyong kapuri at karangalan. Kaya meron pa yung preacher natin. Marami po akong natutunan nung preaching po nung nakaraan. Kaya maganda rin po talaga, Bishop, yung ano po ng Kingsway. Meron pong rotation. Napakaganda, marami po tayong nakukuhang mga aral. Kaya sabi pa niya doon, hallelujah, glory to God. Nawala na sa isipan ko. Hallelujah. Oh, praise the Lord. So, pangalawa, desiring to be used by the Lord. Present your body as a living sacrifice, holy and acceptable to God. For this is your reasonable service unto Him. Ibigay raw po natin ang buhay natin para magamit yan sa Panginoon. Kasi sa totoo lang, matagal na tayong panahon na ginagamit ng kaaway. Tama? Aminin mo man sa hindi, kapatid, matagal na tayong panahon na ginagamit ng kaaway. Kaya lang, hindi natin kasi maamin yun eh. Ay, hindi ako ginagamit ng demonyo. Pero sa Bible, kung babasahin natin, kapag hindi pa dumating ang Panginoon, o kapag hindi pa naging Panginoon ang Panginoon sa buhay mo, isa lang ang gumagamit sa iyo, ang kaaway. Amen? Kaya sa atin po, kapag buhay na tayo spiritually, kapag naranasan natin yung pagbubuhay ng Diyos o binuhay tayo ng Panginoon, this is our desire, to be used by the Lord. Wala kang ibang nasa, kundi mapagamit sa Panginoon ang buhay mo. Buo mong pagkatao, gusto mong ipagamit sa ating Panginoon. Din pangatlo po mga kapatid, dito sa Corinthians chapter 2 verse 15, for we are to God a fragrance of Christ among those who are saved and among those who perish. To the one we are the aroma of death leading to death, and to the other the aroma of life leading to life. Pangatlo, we are a fragrance for Christ. Mabangong samyo po tayo.
Kapag buhay, di ba kapag patay, anong maamoy ninyo? Amoy patay, mabaho. Lalo pag naaagnas, ang baho. Pero pag buhay, sabi dito, kapag ang tao ay buhay, mabango siya. Sabi dito, a fragrance, anong meaning yung fragrance po mga kapatid? Sabi dito, fragrance, Christ's servants spread the knowledge about Christ. Ito pala yung mga taong lingkod ng Panginoon na sinasalita yung kaalaman nila patungkol sa Diyos. Una, kaalaman. Yung salita ng Panginoon na nalalaman nila na ipinahayag ng Diyos. Pinagsasabi mo yan. Amen? Yun po yung unang makita natin. Kapag ikaw ay pabango ni Kristo, pabango ka para sa lahat ng tao. Kasi buhay ka na eh. You are alive. Amen? Kapag buhay ka, hindi ako naniniwala na ang buhay ay mabaho. Sa spiritual kapag binuhay ka na ng Diyos, dapat walang ganun. Amen? Kapag buhay ka na, dapat mabango ka. Kaya sabi dito, a fragrance, Christ's servant, ang meaning ng fragrance, ito yung mga lingkod ng Panginoon. Christ's servant spread the knowledge about Christ. Sinasabi niya, parang pinapangalandakan niya yung kapahayagan patungkol kay Kristo. Amen? Ito po ba ay para sa pastor lang? No. Para pa sa lahat ito ng mananampalataya. Na kailangan po nating salitain, ipahayag yung kapahayagan patungkol kay Kristo. Kaya minsan sa atin, yung iba sa atin, bago nagpastor, ginagawa na nila yung trabaho ng pastor. Sinasabi na nila. Dumating lang sa confirmation, ordination. Amen? Kaya sa atin po mga kapatid, kung tayo ay pabango, sabi nito, we are a fragrance, pabango po tayo. Ano bang lumalabas sa bibig mo? Ano ba yung sinasalita mo? Ano ba yung binabalita mo? Yan ba ay mabuting balita o masamang balita? Ano po bang lumalabas sa bibig natin? Pabango po ba o pabaho? Amen? Hallelujah. So we are to God a fragrance of Christ among those who are saved and among those who perish. Kaya kita nyo ang ginagawa, nakita ko po dito yung mga preacher, nagsasalita sila ng mga salita ng Diyos para doon sa mga naligtas at sa mga hindi paligtas. Lalo na po sa mga nangangaral sa labas, sa lansangan, iba-ibang tao dyan. Hindi mo alam kung ligtas o mananampalataya o hindi mananampalataya. Kaya yung pagiging pabango dito, walang pinipili, dapat lahat. Kaya maging ang salita ng Diyos na ibinigay sa atin para sa lahat. Amen? Kaya sabi dito, for we are to God a fragrance of Christ among those who are saved and among those who perish. To the one we are the aroma of death leading to death, and to the other the aroma of life leading to life. Yan po ang ginagawa po natin mga kapatid. So a fragrance for Christ, yun po pangatlo. Di pang-apat, kapag tayo ay buhay na sa paningin ng Diyos, sabi dito sa Corinthians chapter 5 verse 17, therefore, if any man be in Christ, he is a new creature. All things are passed away. Behold, all things are become new. Pang-apat, kapag tayo ay buhay sa paningin ng Diyos, old life are passed away. Tingnan mo yung katabi mo. Nag-pass away na ba yan? Kasi minsan yung pass away, ginagamit lang, oil. She's passed away. Parang namatay na ba? Lumisan. Pero sa Bible po, yung word na pass away, ibig sabihin yung lumang buhay. Amen? Lagi po natin nababanggit, lagi po itong pinapangaral. Amen? Naisama ko po ito mga kapatid, dahil buhay ka na sa harapan ng Diyos. Buhay na tayo sa paningin ng Panginoon. At ang pagkakilanlan, kapag ang Diyos ng Biblia ang kinikilala mo, dapat ikaw ay buhay. At kapag buhay ka na, dapat wala na sa iyo ang lumang buhay. Sabi dito, old life are passed away. Old life are gone. Wala na dapat ito sa buhay natin. Amen? Yung dati natin ginagawa, wala na dapat yun. Pero bakit mo pa rin binabalik-balikan? Hello? Amen? Kumama si Leah, oh. Leah, tapos na ang chapter ng buhay na yon. No turning back. Amen? Forget it. Forget it. Just move on. Dapat hindi ikaw ang naghahabol. Dapat ikaw ang hinahabol. Amen? Pabango ka eh. Di ba kapag pabango, isa yung amoy na yon. Pabango ka eh. Dapat hindi ikaw yung naghahabol. Ikaw yung hinahabol. Kapag ikaw ang naghahabol, masasaktan ka lang. Madidisappoint ka lang. Mabibigo ka lang. Amen, sister? Pabango ka eh. Hello, pakisabi, pabango ako. Kapag may pabango, uy, ang bango naman nun. Lalo si Brother Aaron, may mga binibintang pabango. Kapag naamoy mo yun, pabango. Saan mo nabili yan? Mag-ano na kayo, mag-order na kayo sa Shopee ko. Di ba?
Kasi naamoy mo siya eh. Kaya sa atin, dapat hindi tayo yung naghahabol. Ikaw dapat yung hinahabol. Amen? Hallelujah. Ha? Wag naman Hindi ganun. Old life are gone. Old life are passed away. Wala na dapat ito sa buhay natin. Kasi buhay ka na eh. Amen? You are a new creation. You are a new creation. Binuhay na tayo ng Panginoon. Yung old life natin, yung patay na buhay. Pero ngayon, meron na tayong bagong buhay. Ito yung buhay na galing sa Diyos. Amen? Wala na ito sa ating buhay, mga kapatid. So, ito yung mga bagay, mga kapatid. Hallelujah. Na kung saan, tayo ay binuhay ng Diyos. At yung sinasabi ng Biblia, that He is the God of the living. Doon meron pong binanggit sa Old Testament, kaya naging maiksi ang kamay ko para hindi ko maabot ang iyong mga panalangin. Kaya naging bingi ako para hindi ko marinig ang inyong mga panalangin. Anong dahilan? Dahil sa inyong mga kasalanan. Kaya kahit anong pray ng taong patay, minsan hindi dinirinig ng Diyos kasi patay siya. Yung prayer niya meron pang itinawag doon, naging kasuklam-suklam, abomination sa paningin, sa harapan ng Diyos. Maging ang mga prayer ng mga patay, I'm talking about spiritual dead, Yung mga panalangin ng mga patay spiritually, abomination, kasuklam-suklam sa pandinig ng Diyos. Kaya ano yung benepisyo kasi sabi ng Bible, He is the God of the living. Ibig sabihin, kapag buhay ka spiritually, ano mang hingin mo sa Diyos, ibibigay niya. Hello? Amen? Kasi buhay ka na eh. Ano mang ipag-pray natin, according to the will of God. According to the will of God. Sabi ko po, according to the will of God. Sabi ng Bible, ano mang ipanalangin natin na ayon sa kanyang kalooban, diringgin niya. Ayon lamang sa kalooban ng Diyos. Kasi minsan may mga prayer tayong hindi ayon sa kalooban ng Diyos. Sabi ng James, humingi man kayo pero gagamitin ninyo sa kalayawan. Kaya hindi ibinibigay. Kaya merong prayer na according to the will of God, ayon sa kalooban ng Diyos. Kaya sabi dito, He is the God of the living. Kaya yung benefits, kapag ang buhay ay manalangin sa totoong Diyos, anumang hingin niya na ayon sa kalooban ng Ama, ibibigay ng Diyos. Kasi Diyos mo siya and you are alive. Amen? Buhay ka Hindi katulad noon, patay yung buhay natin. Kaya kahit anong pray natin, anumang hingin natin, minsan nga, hindi tayo nakakapag-pray Tama? Hindi tayo nakakapag-pray ng maayos. Hindi tayo nakakapanalangin ng ayon sa kalooban ng Diyos. Minsan, ang prayer natin, reklamo. Di ba? Hello? Minsan tayo prayer tayo, puro reklamo. Ganon yung buhay natin noon. Pero ngayon, mga kapatid, sabi doon sa Biblia, yung panalangin natin ay mayroong pasasalamat. Wala nang reklamo. Kasi buhay ka na. Iba na yung prayer mo sa noon, sa ngayon. Dati kung ang prayer mo noon, puro may mga reklamo. Pero ngayon, ang sabi ng Colossians po yata yon, di ba? Sabi niya doon, present your request be known unto God. Di ba? Ihayag ninyo ang inyong mga dalangin sa Diyos na may pananalangin at pasasalamat. Hello, amen? So, mga kapatid, yung benepisyo ng isang buhay na tao, the benefits, kasi Diyos siya Alam natin ng lahat ng kailangan natin na sa Diyos. At sabi pa ng Bible, whatever you ask in my name, in Jesus' name, tandaan po natin, ang nagpabuhay sa atin, hindi dahil by our own effort, it is because by Jesus Christ. Amen? Kasi sabi niya, He is the life. Ang tinanggap natin yung buhay by the person of the Holy Spirit. Kaya sabi ng Bible, whatever you ask in my name, kaninong pangalan? Kay Jesus. Ano mang hingin ninyo sa pangalan ko, ibibigay ng Ama. Kaya kung gusto mo ng kagalingan, Father, in Jesus' name, I pray for healing. Yun yung faith natin. Mangyayari yun. Amen? Father God, in Jesus' mighty name, Lord, I pray for peace. Kaya nung Friday, meron tayong prayer dito. Kaya nga po, nakita nyo, sa relihiyon, pag nag-end, iba yung prayer. Iba yung nila. Sa atin, pag nagpipray tayo, pag nag-end tayo, in Jesus' name, Amen. Kasi bakit? Yun yung inuunor ng Ama na pangalan. Hindi sa kanino pa mang pangalan. Wala. No. Only in the name of Jesus. Tama po. Amen? Are you agree, mga kapatid? Kaya in Jesus' name, kasi this is the
Ito yung powerful na pangalan. Kaya sabi ng Bible, lahat ng kapamahalaan, kapangyarihan, ibinigay na sa anak. Even authority, lahat po yan. Kapamahalaan dito sa lupa, kapangyarihan, ibinigay na sa anak. Kaya anumang hingin ng mga mananampalataya sa pangalan ni Hesukristo, ibibigay ng Ama. Naniniwala po ba kayo mga kapatid? Amen? Only in the name of Jesus. So ang benepisyo po natin bilang isang mga buhay, meron tayong assurance na anumang hingin natin sa Diyos, sa pangalan ni Jesus, ibibigay sa atin. Amen? Kaya wala dito pag-aalinlangan. Kaya sabi rin ng Hebreo, lumapit tayo sa biyaya ng trono ng Diyos. Amen? Hallelujah. Praise be the name of Jesus. So mga kapatid, then, sabi ko kanina, yung context about the resurrection. Dahil yung Sadducees, yung mga Sadduseo, hindi sila naniniwala na muli pang bubuhayin yung mga patay. Kaya dito, yung pangalawang benepisyo, mararanasan mo yung muling pagkabuhay. Hello? Amen? Mararanasan natin yung muling pagkabuhay. Actually, naranasan na natin yung unang pagkabuhay eh. Yung resurrected life, na binigyan ka ng bagong buhay, resurrected life yan. Amen? Dating patay, muling binuhay, resurrection yun. Pangalawa na lang yung mararanasan natin sa rapture of the church. Yung muling bubuhayin yung mga patay na physical. Pero ngayon pa lang, kahit buhay pa tayo, naranasan na natin yung resurrection ng Panginoon. The resurrected life. Amen? Yung benefits, pangalawa, we will experience the resurrection power of God. Yung muling pagkabuhay. Actually, yung number one, sabi ko, naranasan na natin. We are resurrected by Jesus Christ. Yung dating patay spiritually, buhay ka, you are resurrected. Tama? Amen? Galing sa lugar ng pagiging patay na buhay ka, that is resurrection. Amen? Then pangalawa po, yung kung madatnan man tayo ng Panginoon na napatay na tayo physically, mararanasan pa rin natin yung muling pagkabuhay. At mapapalitan yung katawan natin a glorified body. Yan po ang benepisyo ng mga taong buhay at kinikilala ang totoong Diyos, the God of the living. Ito lang po ang aking mensahe sa umagang ito, mga kapatid. Hallelujah. Na kung saan, alam ko lahat tayo, our God, ang Diyos natin ay ang Diyos ng mga buhay at tayo po ay buhay. He is the God of the living. Amen? Palakpakan po natin ang ating Panginoong Diyos. Purihin po natin ang ating Panginoon. Bigay ko na po kay Bishop. Hallelujah.